Ito ang kahihiyang pampamilya na kailangan nating harapin. Sa kasal ng aking anak, ipinakilala ako ng kanyang bagong asawa sa kanyang mayayamang magulang. Nagtawanan ang lahat hanggang sa titigan ako ng kanyang ama at humingal. Hindi ba ikaw ang sikretong multimilyonaire na bumili ng kumpanya ko? Natutuwa akong nandito ka. Kung pinapanood mo ang video na ito, paki-like ito, mag-subscribe sa channel, at sabihin sa akin sa mga comment kung saan mo naririnig ang kwento ng aking paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalayo. Ang pangalan ko ay Emilia Reyes, ngunit kadalasan, Emilia lang ang tawag sa akin ng mga tao. Ginugol ko ang huling 15 taon sa pagperpekto ng sining ng pagiging strategically invisible na naging magandang paghahanda para sa kung ano ang darating. 8 buwan nang magkasintahan ang aking anak na si Daniel at si Jasmine, at 2 beses ko lang siyang nakita bago ang araw na ito. 2 maikling pagkikita kung saan direkta siyang nagtanong tungkol sa aking simpleng pamumuhay at kung baka kailangan ko ng tulong sa aking mga gastusin habang ako ay tumatanda. Ang kasal ay napakaganda. Kailangan kong aminin iyon. Ang Alcaraz Estate ay sumasakop ng mahigit 50 ektarya sa rolling hills ng Tagaytay na may sariling kapilya na kayang maglaman ng 300 katao at mga hardin na siguradong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Naglakad si Jasmine sa pasilyo suot ang damit na malamang ay mas mahal pa sa kinikita ng karamihan sa isang taon. At si Daniel ay mukhang mas masaya kaysa noong pumanaw ang kanyang ama. Maingat kong pinili ang aking sariling damit. Isang simpleng navy blue na damit mula sa isang magandang department store na ipinares sa kwintas na perlas ng aking lola. Walang magarbo, walang kukuha ng atensyon. Natutunan ko noon pa na ang susi sa pagkapribado ay ang magmukhang eksakto sa inaasahan ng mga tao. Isang biyuda na namumuhay ng komportable, ngunit simple sa pensyon ng isang inhinyero at sa insurance ng kanyang yumaong asawa. Napakaganda ng seremonya, bagamat hindi ko maiwasang mapansin kung paano ako tinitingnan ng ina ni Jasmine, si Perla, na para bang ako ay isang piraso ng kasangkapan na hindi akma sa dekorasyon. Ngunit ang reception ang nagpabago sa lahat. Hindi nagtipid ang pamilya Alcaraz. May mga ice sculpture, isang 12-piece orchestra, at sapat na bulaklak para magbukas ng isang tindahan. Ako ay nasa isang mesa sa sulok, pinapanood ang aking 32 taong gulang na anak na sumasayaw, kasama ang kanyang bagong asawa, nang lumapit si Jasmine, kasama ang kanyang mga magulang. "Ma, pa," sabi niya sa matamis na tono na nakakainis. "Gusto kong makilala ninyo ang nanay ni Daniel." At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. Tumingin si Roberto Alcaraz sa aking mukha na may pagkakilala na nagpatigil ng aking sikmura. "Emilia Reyes," bulong niya, at sa isang iglap, hindi na ako invisible. "Sandali, hindi ba ikaw ang babae sa Alcaraz Holdings Acquisition Board 3 taon na ang nakakaraan? Hindi ba ikaw ang misteryosong investor na bumili ng kumpanya ko?" Ang mga salita ni Roberto Alcaraz ay tumago sa ingay ng reception na parang kutsilyo sa sutla. Nawala ang kulay sa mukha ni Jasmine, habang palingalinga siya sa pagitan namin ng kanyang ama. Ang kanyang tingin ng pagmamataas ay napalitan ng purong pagkalito. Kumislap ang diamond bracelet ni Perla Alcaraz habang idinadampi niya ang kamay sa kanyang liig, at halos marinig ko ang pag-ikot ng mga gear sa kanyang isipan. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang hitsura ng tunay na yaman. Inaasahan nila ang mga diamante at designer clothes, mga mamahaling kotse, at garapal na pagpapakita. Hindi nila inaasahan ang isang babae na nakasuot ng simple, ngunit eleganteng damit na namimili sa ordinaryong tindahan at nagmamaneho ng maaasahang sedan. Iyon mismo ang inasahan ko sa loob ng huling 15 taon. Nagsimula ang lahat sa imbensyon ng aking yumaong asawa, si Thomas. Isang maliit na piraso ng teknolohiya na nagpabago sa efficiency ng mga baterya ng cellphone. Pareho kaming mga inhinyero, si Thomas at ako, na nagtatrabaho para sa isang tech company sa Makati noong unang bahagi ng 2000. Nang maidevelop ni Thomas ang kanyang power management system noong 2010, naisip namin na baka maaari na kaming magretiro ng komportable. Hindi namin naisip na nakaupo kami sa isang gold mine. Ang patent ay naibenta noong 2012 sa halagang 1.375 bilyon. Si Daniel ay 24 noong panahong iyon, bagong tapos sa kanyang master's program sa marketing, puno ng mga pangarap na itatag ang sarili niyang karera.
Nang araw ding iyon, gumawa kami ni Tomas ng desisyon na hubog sa susunod na 13 taon ng aming buhay. Sinabi namin kay Daniel na nakatanggap kami ng magandang bayad, sapat para maging komportable, ngunit hindi magarbo. Hindi niya iyon kinuwestiyon. Malamang inakala niya na ito ay mga 55 milyon o isa-isa 0 milyon lamang. Ang hindi alam ni Daniel ay ang 1.375 bilyon ay simula pa lamang. Ginamit namin ni Tomas ang perang iyon at nagsimulang mamuhunan ng sistematiko. Una sa mga conservative stocks, pagkatapos sa mga growth companies, habang natututo kami sa merkado, real estate sa mga umuusbong na lugar, mga tech startup na may matibay na pundasyon. May regalo si Tomas sa pagtukoy ng mga pagkakataon na undervalued bago pa ang sinuman. Pagdating ng kanyang pagpanaw 5 taon na ang nakakaraan noong 2020, ang aming portfolio ay nagkakahalaga na ng mahigit 44 bilyon. 44 bilyon. Ang parehong halaga na ginamit ko upang makuha ang Alcaraz Holdings 2 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Tomas. Ang irony ay masarap. Habang minamaliit ako ni Jasmine at nagtatanong kung kailangan ko ng tulong sa pamamahala ng aking pananalapi, ako pala ang anonymous investor na nagligtas sa kumpanya ng kanyang ama mula sa pagkalugi. Ang parehong kumpanya na muntik nang masira dahil sa kanyang kapabayaan at mahinang pamamahala ng utang, kaya napilitan siyang ibenta sa inaakala niyang corporate investment firm. Ang firm na iyon ay isang shell company na kontrolado ko. Binili ko ang Alcaraz Holdings hindi para sa paghihiganti, kundi dahil ang pangunahing negosyo nito ay matatag sa kabila ng maling pamamahala ni Roberto. Mayroon itong magandang istruktura, matibay na relasyon sa kliyente, at mga talentadong empleyado. Sa ilalim ng tamang pangangasiwa sa pananalapi, umunlad itong muli. Ang lalaking ang anak ay tinawag akong kahihiyan ng pamilya, ay nabubuhay sa aking mga desisyon sa negosyo sa loob ng huling 3 taon. Paumanhin, sabi ko sa mahinang boses, at tumingin ang diretso kay Roberto. Sa tingin ko, ikinalilito mo ako sa ibang tao. Ngunit pareho naming alam na hindi siya nagkakamali. Nakita ko ang alaala sa kanyang mga mata ng boardroom meeting na iyon, kung saan tahimik akong nakaupo habang ang aking mga abogado ang humahawak sa mga negosasyon. Noong panahong iyon, halos hindi niya ako kinausap, inakala na ako ay asawa lang ng isang tao na nandyan bilang isang formalidad. Ngayon, habang nakatitig sa amin si Jasmine, nang may lumalaking alarma, napagtanto ko na ang aking maingat na binabantayang pagkapribado ay malapit nang maging isang napakalaking problema. Kinabukasan, nasa aking simpleng apartment ako, umiinom ng kape mula sa paborito kong mug, pinapanood si Daniel na palinga-linga sa aking sala na parang isang hayop sa hawla. Tumawag siya sa akin ng 7 humihingi ng mga sagot na hindi pa ako handang ibigay. Hindi ako natulog kahit isang kurap. Paulit-ulit sa aking isip ang mukha ni Roberto Alcaraz nang makilala niya ako at ang takot na nakita ko sa mga mata ni Jasmine. Ma, kailangan mo akong tulungan na maintindihan kung ano ang nangyari kagabi, sabi ni Daniel, sinasabunutan ang kanyang buhok na parang isang frustrated na bata. Hinila ako ni Roberto Alcaraz palayo pag-alis mo. Nagtanong siya ng napaka-espesipikong mga tanong tungkol sa mga patent ni Papa at sa iyong mga aktibidad sa pamumuhunan. Tahimik akong umalis pagkatapos ng pagbubunyag ni Roberto, sinabing pagod ako. Ang totoo, kailangan ko ng oras para mag-isip. Ang 15 taon ng maingat na pinoprotektahang pagkapribado ay gumuho sa isang sandali at hindi ko alam kung paano haharapin ang kinahinatnan. Iba si Daniel sa kanyang ama. Habang si Tomas ay methodical at strategic, si Daniel ay direkta at emosyonal. Anong klaseng mga tanong ko, bagamat nahulaan ko na. Gusto niyang malaman ang tungkol sa mga tech patent ni Papa, tungkol sa kung ikaw ay kasali sa mga pangunahing business deals, tungkol sa totoong financial situation ng pamilya namin. Tumigil si Daniel sa paglakad at tumingin sa akin gamit ang seryosong kulay kape na mga mata na namanan niya kay Tomas. Ma, tila inakala niya na ikaw ay isang uri ng pangunahing investor. Kakaiba. Bigla, naging mapait ang lasa ng aking kape. Ito ang pag-uusap na inaasahan ko at kinatatakutan. Itinayo ni Daniel ang kanyang karera bilang isang senior marketing manager sa pamamagitan ng kanyang sariling talento at pagsisikap. Kinita niya ang kanyang lugar sa isang respetadong kumpanya, binili ang kanyang bahay sa loob ng maraming taon ng pag-ipon,
at namuhay ng simple dahil inakala niya na iyon ang mga pagpapahalaga na itinuro namin ni Tomas sa kanya. Paano ko ipapaliwanag na habang nagtatrabaho siya ng 60 oras sa isang linggo para sa isang race, maaari kong bilhin ang buong kumpanya niya nang hindi man lang ito napapansin sa aking budget? Na habang nag-ipon siya para sa kanyang down payment, namamahala ako ng isang portfolio na nagkakahalaga ng mas mataas pa sa isang maliit na bansa. Daniel, umupo ka, sabi ko ng mahinahon. Kailangan nating mag-usap. Ngunit bago ako makapagpatuloy, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Jasmine. Emilia, I think we should have lunch today. There are some things Daniel and I want to discuss with you. Ipinakita ko ang mensahe kay Daniel, pinapanood ang kanyang mukha na nagbago mula sa pagkalito patungo sa pag-aalala. Ano sa tingin mo ang gusto niyang pag-usapan? Tanong niya. Mayroon na akong magandang ideya. Si Jasmine Alcaraz ay hindi ang tipo na hahayaan ang mga bagay na hindi nalulutas, lalo na kapag sangkot ang pera. Malamang ginugol niya ang buong gabi sa pagtatanong sa kanyang ama tungkol sa kanyang mga hinala at ngayon ay handa na siyang maghukay ng mas malalim. Ang tanong ay, gaano nga ba karami ang nalaman ni Roberto mula sa isang maikling pagkikita na iyon 3 taon na ang nakalipas? Sa tingin ko, sabi ko ng maingat, ang asawa mo ay mas matalino kaysa sa inakala natin. Nang sandaling iyon, nag-ring ang telepono ni Daniel. Ang pangalan ni Jasmine ay nag-flash sa screen. Sumagot siya, at narinig ko ang boses niya, maliwanag at artificial na masaya. Daniel, honey, umaasa akong makakapagtanghalian tayong lahat ngayon. May mga bagay-bagay sa pamilya na gustong-gusto kong pag-usapan kasama ng nanay mo ngayong opisyal na tayong pamilya. Nang ibinaba niya ang telepono, tumingin sa akin si Daniel na may parehong ekspresyon na mayroon siya noong teenager siya nang pinaghihinalaan niya na mas marami akong alam kaysa sa ipinapakita ko. Ma, mayroon bang kailangan kang sabihin sa akin tungkol sa pananalapi ng pamilya natin? Sa labas ng bintana ko, pinanood ko ang pamilyar na ritmo ng mga taong papasok sa trabaho, mga taong may normal na alalahanin tungkol sa mga meeting at deadline. Nainggit ako sa simplisidad na iyon. Lahat sa wakas ay sabi ko. Kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat. Dumating si Jasmine sa restaurant 45 minuto ng maaga. Nakaupo na siya sa isang sulok na mesa nang pumasok kami ni Daniel. Pinili niya ang pinakamahal na lugar sa lungsod, napansin ko at pumili ng mesa na may pinakamagandang tanawin. Ang kanyang blonde na buhok ay perpekto at suot niya ang isang designer suit na nakita ko kamakailan sa isang magasin. Emilia, Daniel, maraming salamat sa pagpunta, sabi niya, tumayo upang yakapin kami. Ang kanyang ngiti ay nagniningning, ngunit nahuli ko ang mapagkalkulang tingin sa kanyang berdeng mata habang iniskan niya ang aking simpleng itim na damit at understated na alahas. Nag-order ako ng isang bote ng masarap na alak upang ipagdiwang ang pagiging pamilya natin. Ito ay isang Bordeaux na nagkakahalaga ng halos 55,000. Malinaw, si Jasmine ang nagtatakda ng tono. Napakaganda, mahal, sabi ko habang umuupo. Bagamat marahil ay sobra para sa isang kaswal na tanghalian ng pamilya, hindi ba? O, sa tingin ko, wala nang kaswal sa pamilya natin, sagot niya, hindi nagbago ang kanyang ngiti. Kagabi, nagkaroon ako ng mahabang chat kay Daddy tungkol sa kanyang mga karanasan sa negosyo. Nagkwento siya ng ilang nakakaintriga tungkol sa mga corporate acquisition at anonymous investor. Tumingin si Daniel sa pagitan namin, nararamdaman ang tensyon na hindi niya matukoy. Jasmine, ano ang kinalaman niyan sa tanghalian na ito? Hindi niya ito pinansin, ang kanyang focus ay nasa akin lamang. Alam mo, Emilia, nag-aral ako ng business sa DIN. Gustong-gusto ko ang lahat tungkol sa corporate finance, lalo na ang mga komplikadong investment structure at shell companies. Nabanggit ni Dad na nang bilhin nila ang Alcaraz Holdings, ang bumili ay kumilos ng may nakakagulat na pag-iingat. Uminom ako ng alak at naghintay. Gusto kong siya ang gumawa ng unang hakbang. Ang nakakatawa tungkol sa mga discreet investor, patuloy niya, ay kadalasan, mayroon silang napakagandang dahilan para sa kanilang pagkapribado. Sa pangkalahatan, may kaugnayan ito sa malalaking kayamanan na mas gusto nilang ilayo sa publiko. Mukhang makatwiran iyon, sagot ko ng mahinahon. Bahagyang lumapit si Jasmine, nag-aampo ng tono ng isang taong malapit nang magbahagi ng isang masarap na chismis. Sabi ni Dad, ang babae sa acquisition meeting ay tahimik, elegante,
at tila ipinaubaya ang lahat sa kanyang mga abogado, ngunit nadama niya na may presensya siya ng isang taong sanay gumawa ng mahahalagang desisyon. Nakatingin na ngayon si Daniel sa akin na para bang nagsisimula ng magkonekta ang mga bagay-bagay. Miney. Bago ako makapagsalita, inilabas ni Jasmine ang kanyang telepono at nagpakita ng isang larawan. Ito ay isang news article mula 3 taon na ang nakakaraan tungkol sa pagbili ng Alcaraz Holdings na may maliit na larawan mula sa paglagda. Naroon, bahagyang nakatago sa pagitan ng mga abogado at ehekutibo, ang isang babae na nakasuot ng navy blue na damit, ang kanyang mukha ay bahagya lang makita. Hindi ang pinakamahusay ang kalidad ng imahe, kaswal na komento ni Jasmine. Ngunit ang tindig ng babae, ang kanyang taas, maging ang paraan ng paghawak niya sa kanyang purse. Ito ay halos katulad mo, Emilia. Tumagal ang katahimikan habang pinag-aaralan ni Daniel ang larawan, isang kislap ng pagkakilala ang sumisikat sa kanyang ekspresyon. Kailangan kong hangaan ang paghahanda ni Jasmine, ngunit sa parehong oras, naramdaman ko na ang mga pader ng pagkapribado na maingat kong itinayo ay nagsisimulang gumuho. Isang kuryosong coincidence, sa wakas ay sabi ko. Tama. Ang ngiti ni Jasmine ngayon ay may matalas na gilid. Siyempre, nangyayari ang mga coincidence sa lahat ng oras, tulad ng pagsisimula ng mga problema sa pananalapi ng aking pamilya nang may nagbayad ng halos 38.5 bilyon para sa kumpanya ng aking ama. O tulad ng misteryosong investor na ganap na nawala pagkatapos ng acquisition na para bang mas gusto niyang manatiling anonymous. Inilapag ni Daniel ang kanyang wine glass nang may nanginginig na kamay. Ma, sabihin mo sa akin na hindi ikaw ang iniisip niya. Tumingin ako sa aking anak, ang binata na pinalaki kong pahalagahan ang katapatan at integridad ng higit sa lahat, at alam kong ang 15 taon ng may mabuting intensyon na kasinungalingan ay sa wakas ay humahabol sa akin. Daniel, may mga bagay tungkol sa mga patent ng iyong ama at sa aming mga pamumuhunan na hindi ko nasabi sa iyo. Ang tagumpay ni Jasmine ay nakasulat sa kanyang perpektong nakahanay na mukha. Ngunit habang pinapanood ko siyang tikman ang inaakala niyang tagumpay niya, nagtaka ako kung may ideya ba siya kung ano ang kanyang pinakawalan. 3 araw pagkatapos, ako ay nasa downtown office ng aking financial advisor, pinapanood si James Salvador na sinusuri ang mga dokumento na hiniling ko. Ang tanghalian kasama si Daniel at Jasmine ay nagtapos sa pag-alis ni Daniel nang may galit pagkatapos kong kumpirmahin ang kanyang pinakamasamang takot at sa kanyang bagong asawa na gumawa ng hindi direktang mga komento tungkol sa family financial planning. Ngayon kailangan kong maunawaan kung ano mismo ang kakaharapin ko. Emilia, kailangan kong sabihin na ito ay isang hindi pangkaraniwang kahilingan, sabi ni James, inaayos ang kanyang salamin habang tinitingnan niya ang financial profile ng pamilya Alcaraz. Ano itong bigla ang interes sa kasaysayan ng pamilya ng iyong manugang? Tinawagan ko si James kinaumagahan pagkatapos ng aming nakakapinsalang tanghalian at humingi ng kumpletong pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ng mga Alcaraz. Ang nadidiskubre ko ay mas komplikado kaysa sa inakala ko. Hindi ko namalayan na nang bilhin ko ang Alcaraz Holdings, essentially ay inaangkin ko ang mana ng aking magiging manugang. Tinaasa ng kilay si James. Ang iyong manugang, iyong bagong kasal kay Daniel? Nang tumango ako, bumulong siya ng mahina. Iyan ay komplikado. Sabihin mo sa akin ang isang bagay na hindi ko alam. Nagbukas siya ng ilang file sa kanyang computer. Sige, suriin natin ito. Noong 2021, nahihirapan ang Alcaraz Holdings na magbayad sa mga expansion loan na kinuha nila noong 2019. Sobra ang pagkakautang ni Roberto Alcaraz sa kumpanya, bumibili ng maliliit na kakumpetensya, at nang humigpit ang ekonomiya, hindi nila kayang hawakan ang utang. Naalala ko ng mabuti ang acquisition na iyon. Ito ay isa sa aking pinaka-strategic na pamumuhunan, pagbili ng isang matatag na kumpanya sa discount, dahil sa pansamantalang krisis sa pananalapi. Ano ang inaasahan ng pamilya noong panahong iyon? Ayon sa mga record, si Jasmine Alcaraz ay nakaposisyon bilang tagapagmana ng kanyang ama. Nagtrabaho siya doon noong mga bakasyon sa kolehiyo, kumuha ng kanyang SC na nakatuon sa family businesses, at sinabi sa lahat na siya ang nakatakdang pumalit sa kumpanya. Nagsisimula nang magkasya ang lahat sa isang napaka-hindi komportabling paraan. Kaya nang makuha ko ang kumpanya at nagdala ng professional management,
basically ay inalis ko ang kanyang career path. Higit pa riyan, inalis mo ang itinuturing niyang kanyang birthright. Nagbukas si Hames ng isa pang dokumento. Dito nagiging interesante. Sinusubaybayan ko ang ilang maingat na pagtatanong tungkol sa iyong mga aktibidad sa pamumuhunan. May nagtatanong tungkol sa shell companies, acquisition structures, at anonymous investors. Isang buhol ang nabuo sa aking sikmura. Anong klaseng mga tanong? Mga tanong na may professional level. Ang uri ng pananaliksik na nagpapahiwatig na may isang taong may pagsasanay sa negosyo at koneksyon sa legal ang sangkot. Ibinukas niya ang kanyang monitor patungo sa akin. Emilia, sa tingin ko, kumuha ng private investigator ang iyong manugang. Agad na tumama sa akin ang mga implikasyon. Ang 15 taon ng maingat na istrukturang legal at sinadyang pagkapribado ay maaaring matanggal kung may isang taong sapat na motibasyon. Gaano tayo kadaling masira? Iyon ay nakasalalay sa kung gaano kalalim ang gusto nilang hukayin. Ang iyong mga istruktura sa pagkapribado ay matatag, ngunit hindi sila impenetrable. Ang isang determinado na imbestigasyon na may iligal na suporta ay maaaring tuluyang masubaybayan ang pagmamay-ari pabalik sa iyo. Naisip ko ang ugali ni Jasmine sa tanghalian, kung paano niya ipinakita ang kanyang mga natuklasan na parang isang manlalaro ng chess, inilalantad ang kanyang checkmate. Ano ang irerekomenda mo? Sa totoo lang, mauna ka. Kung nagtatayo siya ng isang uri ng financial claim o sinusubukang umapela sa isang pakiramdam ng obligasyon sa pamilya, kailangan mong kontrolin ang salaysay bago kanya ilantad. Nagpahinga si Hames sa kanyang silya, nag-iisip. Ngunit Emilia, may iba pa. Kung ito ay maging public, hindi lang ikaw ang maapektuhan. Maaaring makompromise ang karera ni Daniel kung magmumukhang ang kanyang tagumpay ay nakatali sa isang kayamanan ng pamilya na hindi niya man lang alam. Hindi ko iyon naisip. Ang reputasyon ni Daniel ay binuo sa kanyang sariling pagsisikap. Kung nalaman ng mga tao na ang kanyang ina ay isang sikretong tycoon, kukwestiyonin nila ang bawat promosyon na nakuha niya. Ito ay isang masakit na irony. Itinago ko ang aking kapalaran upang protektahan siya. At ngayon ang mismong sikreto na iyon ay maaaring sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. May isa pang bagay, patuloy ni Hames, nagbukas ng panghuling dokumento. Ang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ng pamilya Alcaraz ay mas marupok kaysa sa tingin. Pinapanatili nila ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng mga utang, malamang na naghihintay na makahanap si Roberto ng isa pang pagkakataon sa negosyo o para magpakasal si Jasmine sa isang mayaman. At ngayon, sa tingin niya, nahanap na niya. Eksakto. Ngunit Emilia, kung nagpaplano siyang humingi ng suportang pinansyal o makialam sa iyong mga pamumuhunan, kailangan mong maging handa. Ito ay malapit ng maging higit pa sa isang hindi pagkakasundo sa pamilya. Nang umalis ako sa opisina ni Hames, napagtanto ko na kinakaharap ko ang parehong pagpipilian na ginawa namin ni Thomas 15 taon na ang nakakaraan. Tanging ngayon, mas mataas ang nakataya. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako nagpoprotekta sa kalayaan ng aking anak. Nakikipaglaban ako upang mapanatili ang lahat ng aking itinayo mula sa pagiging ginamit laban sa aking sariling pamilya. Nang gabing iyon, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming buwan. Nagbukas ako ng isang bote ng masarap na alak na iniipon namin ni Tomas. Nagbuhos ako ng isang generous na baso para sa sarili ko at ikinalat ang 15 taon ng mga record sa pananalapi sa aking mesa sa dining room. Kung gusto ni Jasmine na maglaro bilang investigator, malalaman niya na mali ang pinili niya. Ang mga numero ay nagkwento ng pasensya at diskarte. Hindi lang kami pinalad ni Tomas. Kami ay methodical. Sinuri namin ang bawat pamumuhunan, maingat na diversified, at muling pinamuhunan ang aming mga kita. Ang inisyal na 1.375 bilyon ay lumago sa 2.75 bilyon pagsapit ng 2015, pagkatapos ay sa 11 bilyon pagsapit ng 2018. Sa oras na namatay si Thomas, ang aming net worth ay lampas sa 38.5 bilyon at patuloy ko itong pinalaki. Mas mahalaga, tahimik akong nagtatayo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kayamanan lamang. Mayroon akong malaking shares sa 12 iba't ibang kumpanya, humahawak ng mga licensing agreement sa 17 iba't ibang teknolohiya, at namuhunan sa lahat mula sa renewable energy hanggang sa biotech.
hindi lang ako isang babae na may pera. Ako ay malalim na kasali sa mundo ng innovation sa isang paraan na hindi lubos na naiintindihan ni Hames. Nag-vibrate ang aking telepono na may mensahe mula kay Daniel. Ma, gusto naming pumunta ni Jasmine bukas ng gabi. Mayroon siyang ilang ideya kung paano dapat hawakan ng pamilya namin ang bagong impormasyong ito. Halos matawa ako. May mga ideya si Jasmine. Naiisip ko na kung ano ang mga ito. Isang bagay na kinasasangkutan ng mga trust at mga family board meeting na may mas collaborative approach sa aking pera. Ang hindi niya naintindihan ay mas matagal na akong namamahala ng mga inaasahan at nagpoprotekta sa aking mga interes kaysa sa edad niya. Binuksan ko ang mga legal na dokumento na ibinigay sa akin ni Hames tungkol sa pananalapi ng mga Alcaraz. Ang kanilang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa inakala ko. Ang kanilang family estate ay may utang na katumbas ng 80% ng halaga nito. Ang kanilang mga investment account ay naubos upang mapanatili ang kanilang pamumuhay, at mayroon silang malalaking utang, lahat ay sinusuportahan ng paniniwala ni Roberto na sa kalaunan ay kikitain niya ang kanyang mga business contact. Inakala ni Roberto na nagretiro siya ng komportable sa pera mula sa pagbebenta ng kanyang kumpanya. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Karamihan sa kanyang kita ay nagmula sa mga consulting fee at mga posisyon sa board na ako mismo ang nag-ayos sa pamamagitan ng bagong pamamahala ng Alcaraz Holdings. Ang kanyang standard of living ay nakasalalay sa akin. Ngunit iyon ay surface pa lamang. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghukay sa mga kamakailang aktibidad ni Jasmine. Kung kumuha siya ng isang private investigator, dapat may bakas. Ang natuklasan ko ay parehong nakakaintriga at nakakabagabag. Si Jasmine niya ay kumuha ng isang firm na dalubhasa sa pagsubaybay sa mga corporate asset. Nakipag-ugnayan din siya sa isang abogado na dalubhasa sa mga pagtatalo sa family estate. At ang pinaka-naglalahad, nagbukas siya ng ilang bagong line of credit noong nakaraang buwan, marahil ay upang pondohan ang kanyang investigasyon na may pag-asa ng malaking kita. Hindi lang niya pinakasalan ang aking anak para sa pag-ibig. Pinakasalan niya ito bilang isang investment strategy. Ang alak ay nagpapaisip sa akin o marahil ay nagiging tapat lang sa sarili ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ginugol ko ang 15 taon sa pagiging discreet na biyuda, hinahayaan ang mga tao na isipin na namumuhay ako ng isang simpleng buhay habang tahimik na nagtatayo ng isang bagay na malaki. Ngunit ang maliit na pagganap ni Jasmine sa kasal ay nagpabago sa lahat. Pagod na akong maliitin. Higit pa sa pagod, tapos na ako sa pagpayag dito. Bukas, kapag dinala ni Daniel ang kanyang asawa upang pag-usapan ang kanyang mga ideya para sa financial future ng aming pamilya, bibigyan ko sila ng isang aral kung sino eksakto ang napagdesisyonan nilang imbestigahan. Dahil si Emilia Reyes, ang maingat na investor, ay malapit nang maging si Emilia Reyes, ang strategic opponent. At nananalo na ako ng mga laro sa loob ng 15 taon na hindi man lang alam ng ibang tao na naglalaro sila. Dumating si Daniel at Jasmine sa aking apartment kinabukasan ng gabi na maihangi ng mga diplomat na lumalapit sa isang maselang negosasyon. Naghanda ako para sa kanila ng isang simpleng cheese and fruit platter at isang katamtamang presyo na bote ng alak. Walang anuman na magbubunyag ng aking tunay na yaman. Ma, salamat sa pag-upo kasama namin, nagsimula si Daniel, maingat ang kanyang tono. Alam kong naging komplikado ang huling ilang araw. Si Jasmine ay nakasuot ng matalim na business suit. Ang kanyang pagsasanay sa business school ay maliwanag sa parehong folder na dala niya at sa paraan ng pag-upo niya sa aking armchair. Emilia, gusto kong simulan sa pagsasabing lahat ng pinag-uusapan natin ngayong gabi ay para sa pamilya. Lahat tayo ay nasa parehong panig dito. Halos matawa ako. Siyempre, mahal. Ano ang gusto mong pag-usapan? Binuksan niya ang kanyang folder, nagbubunyag ng ilang malinis na inihandang dokumento. Well, nag-iisip ako tungkol sa ating pag-uusap sa tanghalian, at sa tingin ko, baka mali ang aming simula. Gusto kong imungkahi ang isang mas collaborative approach sa financial planning ng ating pamilya. Collaborative, paano? May ilang ideya si Jasmine kung paano natin maiistruktura ang mga bagay upang makinabang ang lahat, dagdag ni Daniel, malinaw na hindi komportable. Ang totoo, Emilia, patuloy ni Jasmine, gumagana ng pinakamahusay ang family wealth
kapag pinamamahalaan ito ng strategically sa buong henerasyon. Nag-uusap kami ni Daniel tungkol sa paglikha ng isang istruktura na nagpoprotekta sa iyong pagkapribado, ngunit nagbibigay daan din para sa mas maraming transparency sa aming pagpaplano. Ayun na. Uminom ako ng alak at naghintay. Naisip namin na magtatag ng isang family foundation, isang bagay na magpapahintulot sa amin na gumawa ng mga charitable donation, makakuha ng mga tax advantage, at makipag-ugnayan sa aming mga pamumuhunan. Naglabas siya ng mukhang isang paunang legal draft. Nagkaroon na ako ng ilang paunang pag-uusap sa isang abogado na dalubhasa sa family wealth management. Ang kapal ng mukha ay nakakagulat. Nalaman niya na may pera ako at agad na nagsimulang magplano kung paano ito maa-access, kumpleto sa mga legal na konsultasyon at formal na mungkahi. Mukhang lubusan, sabi ko. Ang foundation ay pamumunuan ng isang board ng family trustees, patuloy niya, nag-iinit. Ikaw, si Daniel, at anumang mga anak na magkakaroon kami. Magbibigay ito sa ating lahat ng boses sa mga pangunahing desisyon sa pananalapi. Tumitingin si Daniel sa mga dokumento, lubos na nababalisa. Jasmine, baka dapat nating bagalan. Sa totoo lang, Daniel, sa tingin ko, pinag-isipan ng mabuti ng asawa mo ito, sabi ko ng mahinahon. Sabihin mo sa akin, Jasmine, ano ang nasa isip mo para sa inisyal na pondo ng foundation na ito? Nagliwanag ang kanyang mga mata. Well, naisip ko na maaari tayong magsimula sa isang bagay na sapat na malaki upang magkaroon ng tunay na epekto. Marahil ay mga 2.75 bilyon upang maitatag ang credibility sa philanthropic community. 2.75 bilyon mula sa babaeng tumawag sa akin na kahihiyan ng pamilya wala pang isang linggo ang nakalipas. At ang istruktura ng board na binanggit mo, patuloy ko ng kaswal. Paano ipapamahagi ang mga boto? Sa tingin ko, ang pantay na representasyon ang magiging pinakaluhikal, sagot niya ng may kumpiyansa. 3 trustees, 3 boto, napaka-democratic. Inilapag ko ang aking wine glass at tumingin ng diretso sa kanya. Jasmine, maaari ba akong magtanong sa iyo ng matapat? Siyempre. Mahal mo ba ang aking anak? Ang tanong ay lubos na nakahuli sa kanya. Sumulyap siya kay Daniel pagkatapos ay bumalik sa akin. Anong klaseng tanong iyan? Isang simple. Mahal mo ba si Daniel kung sino siya? O mahal mo kung ano ang inaakala mong kinakatawa ng pagiging kasal sa kanya? Ang katahimikan sa silid ay makapal sa tensyon. Tumingin si Daniel sa pagitan namin, lalong kinakabahan, at ang kalmado na facade ni Jasmine ay nagsimulang magbitak. Sa tingin ko, hindi makatarungan kung paano mo fina-frame ang aming relasyon. Hindi ba? Tumayo ako at naglakad patungo sa isang bookshelf, kung saan kumuha ako ng isang folder na inihanda ko. Dahil mayroon akong ilang impormasyon na maaaring maglinaw ng mga bagay. Bumalik ako sa aking upuan, binuksan ang folder, at ipinakita sa kanya ang investigation report na inihanda ni Hames. Namutla ang kanyang mukha nang makilala niya ang ilan sa mga dokumento. Ito ay isang record ng iyong mga komunikasyon sa Aguilar Private Investigations sa loob ng huling 2 linggo, sabi ko ng pantay. Tila kinuha mo sila upang magsaliksik ng mga corporate ownership structure at subaybayan ang mga anonymous investor. Medyo mahal sa nakikita ko. Tumingin si Daniel sa kanyang asawa nang may pagtataka. Jasmine, kumuha ka ng private investigators. Hindi ito ang hitsura, mabilis niyang sabi. Gusto ko lang na mas maintindihan ang financial situation ng pamilya. Nagtatayo ka ng kaso, kinorek ko siya. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na kumonsulta ka rin sa Vance Peters and Associates, isang law firm na dalubhasa sa mga pagtatalo sa family estate at trust litigation. Naglabas ako ng isa pang papel. Ito ay interesante. Nagbukas ka ng 3 bagong line of credit noong nakaraang buwan nang hihiram laban sa isang inaasahang pagpapabuti sa pananalapi ng iyong pamilya sa hinaharap. Iyan ay isang medyo matapang na pag-aakala. Si Jasmine ay nanginginig. Ang kanyang maingat na itinayong komposisyon ay wala na. Emilia, kailangan mong maintindihan. Sinusubukan ko lang protektahan ang mga interes ng aming pamilya. Kaninong interes, eksakto, tanong ko. Dahil ayon sa financial analysis na ito, inihanda ni Hames, ang sitwasyon ng iyong pamilya ay mas marupok kaysa sa ipinapakita mo. Naglagay ako ng ilang higit pang mga dokumento sa coffee table.
Ang estate ng iyong mga magulang ay may utang na halos 80% ng halaga nito. Ang kanilang mga investment account ay naubos upang mapanatili ang kanilang pamumuhay mula noong nawala ang Alcaraz Holdings ng iyong ama. Sa katunayan, karamihan sa kanilang kasalukuyang kita ay nagmumula sa mga consulting contract na inayos ko sa pamamagitan ng bagong pamamahala ng kumpanya. Sinuri ni Daniel ang mga dokumento, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa pagkalito patungo sa galit at pagkatapos ay sa isang malalim at matinding pagkadismaya. Ma, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Dahil Daniel, kapag may nagsimulang mag-imbestiga sa akin, iniimbestigahan ko rin sila. At ang natuklasan ko ay ang pamilya ng iyong asawa ay nabubuhay sa hiniram na oras at hiniram na pera sa loob ng huling 3 taon. Sa wakas ay natagpuan ni Jasmine ang kanyang boses, ngunit nanginginig ito. Hindi iyan nagbabago sa katotohanan na pamilya na tayo ngayon. Dapat tayong nagtutulungan, hindi naglalabanan. Tama ka, sabi ko, tumayo at naglakad patungo sa bintana. Dapat tayong nagtutulungan. Lumingon ako upang harapin silang dalawa. Ang tanong ay, anong uri ng trabaho ang nasa isip mo? Dahil narito ang sa tingin ko ang nangyari. Nalaman mo na may pera ako at agad kang nagsimulang magplano kung paano ito ma-access. Hindi kung paano mag-ambag, hindi kung paano tumulong na pamahalaan ito, kundi kung paano ito i-restructure upang magkaroon ka ng kontrol dito. Hindi iyan makatarungan, protesta ni Jasmine. Hindi ba? Naglabas ako ng huling dokumento mula sa aking folder. Ito ay isang recording ng isang phone call mo sa iyong college roommate 3 linggo bago mo makilala si Daniel. Dito, partikular mong binanggit na pagod ka na sa pakikipag-date sa mga lalaking hindi ka mabibigyan ng financial security at naghahanap ka ng isang tao mula sa isang matatag na pamilya na may magandang pangmatagalang prospects. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Tiningnan ni Daniel ang kanyang asawa na para bang nakikita niya ito sa unang pagkakataon at si Jasmine ay mukhang kinakalkula niya kung gaano kabilis siya makakatakbo. Daniel, sabi ko ng mahinahon, sa tingin ko, dapat mong tanungin ang sarili mo kung ang babaeng pinakasalan mo ay talagang kung sino ang inakala mong siya. Ngunit kahit na sinabi ko iyon, alam kong ito ay simula pa lamang. Si Jasmine Alcaraz ay hindi ang tipo na madaling sumuko at ipinakita ko lang sa kanya kung gaano karami ang nakataya. Kaya ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Daniel sa mahinang boses. Tiningnan ko ang aking anak, ang lalaking pinalaki kong pahalagahan ang katapatan at pagsisikap, at gumawa ako ng isang desisyon na magbabago sa lahat ng aming buhay. Ngayon, sabi ko, aalamin natin kung ano talaga ang made of ng lahat. Ang sumunod na 2 linggo ay lumipas sa isang matinding katahimikan. Pansamantalang bumalik si Daniel sa kanyang sariling apartment, sinasabi sa akin na kailangan niya ng oras upang i-process ang lahat. Umalis si Jasmine sa aking apartment noong gabing iyon, ngunit hindi bago nilinaw na itinuturing niya ang aming pag-usap bilang isang deklarasyon ng digmaan. At pinatunayan niya na mas mapanganib siya kaysa sa inakala ko. Ang unang senyales ng problema ay dumating nang tumawag sa akin si James Salvador noong Biyernes ng umaga. Ang kanyang boses ay tense. Emilia, may problema tayo. May nagtatanong sa tungkol sa iyong mga investment structure. Mga professional inquiries na nagpapahiwatig na nagtatayo sila ng kaso para sa isang uri ng regulatory violation. Bumagsak ang aking sikmura. Anong klaseng violations? Failure to properly declare beneficial ownership sa mga kumpanyang publicly traded. Posibleng paggamit ng insider information. Mga tanong tungkol sa kung ang iyong mga shell company ay maayos na nag-ulat ng kanilang mga aktibidad. Huminto siya. Emilia, hindi na ito kuryosidad. May nagtatangkang magtayo ng isang legal na kaso laban sa iyo. Alam ko eksakto kung sino ang taong iyon. Gaano ito kaseryoso? Nakasalalay sa kung ano ang makikita nila. Ang iyong mga istruktura ay legal, ngunit ang mga komplikadong financial scheme ay maaaring magmukhang kahina-hinala sa mga regulator. Kung maghain sila ng isang formal na reklamo, maaari kang humarap sa mga buwan, kahit taon ng mga investigasyon, kahit na sa huli ay maklear ka. Ang mga implikasyon ay napakalaki. Hindi lang ang mga legal na gastos, kundi ang media exposure ay sisirain ang pagkapribado na pinanatili ko sa loob ng 15 taon. Ano ang irerekomenda mo? Sa totoo lang, itigil mo ito bago lumala.
Anumang family conflict ang nagtutulak dito ay kailangang malutas ng mabilis dahil ang regulatory scrutiny ay may paraan ng pagpapalawak. Ibinaba ko ang telepono, ang aking isip ay nagmamadali. Si Jasmine ay nag-escalate mula sa private investigation patungo sa buong legal na digmaan, umaasa na pilitin akong mag-ayos. Ito ay isang matalino, kung moral na bangkarot, na diskarte. Nag-ring ang aking telepono. Si Daniel iyon. Ma, kailangan nating mag-usap. May nangyari. Dumating siya 1 oras pagkatapos, mukhang payat at mas matanda kaysa sa kanyang 32 taon. Jasmine filed for legal separation, sabi niya ng diretsyo. Sinasabi ng kanyang abogado na nag-aalala siya tungkol sa posibleng financial liabilities mula sa undisclosed family assets. Halos hangaan ko ang kanyang lubusan. Sa pamamagitan ng paghahain ng legal separation, legal niyang pinoprotektahan ang kanyang sarili habang inihahanda ang entablado para sa isang negosasyon sa diborsyo. Paumanhin, Daniel. Talaga ba? Tiningnan niya ako ng mga mata na may mas maraming sakit kaysa sa galit. Dahil pakiramdam ko ay ikaw ang nag-orkestra nito, na gusto mong bumagsak ang kasal ko para lang patunayan ang isang punto tungkol sa kanyang intensyon. Ang akusasyon ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Daniel, hindi ko kailanman ginusto na maging bigo ang kasal mo. Gusto kong maintindihan mo kung sino ang pinakasalan mo bago pa huli ang lahat. Sa pamamagitan ng pagsira sa financial stability ng pamilya niya at pag-imbestiga sa kanya na parang isang kriminal, bawi niya. Ma, hindi ko na alam kung sino ka pa. Sumakit iyon, ngunit nanatili ako sa aking kinatatayuan. Ako ang parehong tao na nagturo sa iyo na pahalagahan ang katapatan at integridad. Ang parehong isa na gusto mong magtagumpay sa sarili mong kakayahan, hindi dahil sa pera ng pamilya. At tingnan mo kung ano ang kinalabasan niyan, sabi niya ng may pait. Iniiwan ako ng asawa ko. Ang pananalapi ng pamilya niya ay nasira, at ang nanay ko ay isang uri ng business tycoon na nagsisinungaling sa akin sa loob ng 15 taon. Gusto ko siyang aliwin, tulad noong maliit pa siyang bata, ngunit ang distansya sa pagitan namin ay parang milya-milya ang lapad. Daniel, may isa pa kailangan mong malaman. Naghain si Jasmine ng mga reklamo sa mga otoridad sa federal tungkol sa aking mga aktibidad sa pamumuhunan. Sinusubukan niya akong pilitin sa isang pampublikong legal na labanan. Tinitigan niya ako. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin hindi pa ito tapos. Nagsisimula pa lang ito. At kailangan mong magdesisyon kung tatayo ka sa tabi ko, o kung hahayaan mo siyang sirain ang lahat ng aking itinayo upang protektahan ang ating pamilya. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin. Sa wakas, tumingin sa akin si Daniel na may mukhang simula ng pag-unawa. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang meeting ay naganap sa boardroom ni James Salvador kinabukasan ng Lunes. Ako, si Daniel, si Jasmine, ang kanyang abogado, si Marco Valdez, at ang kanyang mga magulang, sina Roberto at Perla Alcaraz. Ang hangin ay napaka-tense na maaari mo itong hiwain ng kutsilyo. Linawin natin kung bakit tayo narito. Nagsimula si Marco Valdez, inaayos ang kanyang mamahaling suite. Ang aking client ay natuklasan na si Ginang Reyes ay nagtatago ng malalaking asset habang hinahayaan ang pamilya ng asawa ng kanyang anak na magdusa ng financial hardship. Nagpapahiwatig ito ng isang sadyang pattern ng panlilinlang na nangangailangan ng investigasyon. Si James, na nakaupo sa tabi ko, ay sumagot ng mahinahon. Ginoong Valdez, ang mga financial activity ni Ginang Reyes ay ganap na legal. Ang mga kamakailang reklamo ng iyong client sa mga otoridad ay tila motivated ng personal na puot kaysa sa mga lehitimong alalahanin. Lumapit si Jasmine. Hindi ito tungkol sa personal na puot. Ito ay tungkol sa responsibilidad at transparency ng pamilya. Si Emilia ay nagmamanipula sa buhay ng mga tao habang nagpapanggap na isang tao na hindi siya. Sa wakas ay nagsalita ako. Jasmine, hindi ko kailanman minanipula ang sinuman. Namumuhunan ako sa mga nabibigong kumpanya at pinatubo ko sila. Pinanatili kong private ang buhay ko dahil mas gusto ko ang discretion. Wala sa mga bagay na iyon ang iligal o immoral. Binili mo ang kumpanya ng aking ama at hinayaan mo siyang maniwala na nabigo siya bilang isang negosyante, bawi niya. Nabigo ang iyong ama bilang isang negosyante, sagot ko ng mahinahon.
Niligtas ko ang kanyang kumpanya at pitrotektahan ang mga trabaho ng kanyang mga empleyado. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang Alcaraz Holdings ay magiging bankrupt sa loob ng ilang buwan. Si Roberto Alcaraz, na tahimik, ay umubo. Ginang Reyes, pinahahalagahan ko ang ginawa mo para sa kumpanya, ngunit hindi mo maikakaila na ikaw ay strategic sa pagtatago ng iyong pakikilahok sa mga usapin ng aming pamilya. Strategic. Deceptive, hindi. Hindi ka kailanman nagtanong tungkol sa aking mga pamumuhunan at wala akong obligasyon na magbigay ng impormasyon. Naglabas si Marco Valdez ng isang makapal na folder. Ginang Reyes, mayroon kaming ebidensya na ginamit mo ang iyong financial position upang manipulahin ang ilang sitwasyon na kinasasangkutan ng pamilya ng aking client, ang mga consulting fee payment kay Ginoong Alcaraz, ang timing ng ilang desisyon sa negosyo, maging ang investigasyon sa mga personal na usapin ng aking client. Ebidensya ng ano, eksakto, tanong ni Hames. Ng isang pattern ng kontrol at manipulasyon na idinisenyo upang mapanatili ang kapangyarihan sa financial future ng pamilyang ito. Tiningnan ko ang mga tao sa silid, mga tao na inakala nilang naiintindihan nila ang laro na nilalaro nila. Ginoong Valdez, hayaan mong maging napakalinaw ko. Hindi ko kinokontrol ang pamilya ng iyong client. Wala akong utang sa kanila na pera. Wala akong utang sa kanila na paliwanag. At tiyak na wala akong utang sa kanila na access sa aking mga asset. Ngunit may utang ka sa iyong anak na katapatan, putol ni Jasmine, at pangunahing respeto sa iyong manugang. Respeto. Isang malamig na kalmado ang bumalot sa akin. Ipinakilala mo ako bilang isang kahihiyan ng pamilya sa iyong kasal. Kumuha ka ng mga investigator upang maghukay sa aking private life. Naghain ka ng mga regulatory complaint upang pilitin ako sa isang financial settlement. At ngayon gusto mo akong turuan tungkol sa respeto. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Si Daniel, na tahimik sa buong oras, ay nagsalita sa wakas. Ano ang gusto mo, Jasmine? Ano ang kailangan para matapos na ito? Nagpalitan siya ng tingin sa kanyang abogado, pagkatapos ay tumingin ng diretsyo sa akin. Gusto ko ng isang formal na kasunduan sa pananalapi ng pamilya, isang bagay na nagtatatag ng malinaw na mga inaasahan at responsibilidad para sa lahat ng partido. Anong klaseng mga responsibilidad? Tanong ni Hames. Naglabas si Marco Valdez ng isa pang dokumento. Iminumungkahi namin ang isang istruktura ng family trust na may shared governance. Si Ginang Reyes ay mag-aambag ng malaking bahagi ng kanyang mga asset, humigit kumulang 2.75 bilyon sa trust na pamamahalaan ng isang family council para sa benepisyo ng lahat ng miyembro. Halos matawa ako sa kapal ng loob. Gusto mo akong ilagay ang pera ko sa isang trust na kontrolado ng isang komite na kasama ang mga taong nag-iimbestiga sa akin at naghahain ng mga reklamo laban sa akin. Gusto namin ng isang makatarungang arrangement na nagpoprotekta sa interes ng lahat, sabi ni Jasmine. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana ng boardroom, tinitingnan ang kalye kung saan naglalakad ang mga tao sa kanilang normal na buhay, walang kamalayan sa financial war na isinasagawa 20 palapag sa itaas. Mayroon akong counter-proposal, sabi ko, lumingon upang harapin ang silid. Jasmine, mayroon kang 72 oras upang bawiin ang lahat ng regulatory complaint at itigil ang lahat ng investigative activity. Bilang kapalit, bibigyan kita ng isang settlement na magpapahintulot sa iyo at sa iyong mga magulang na mapanatili ang iyong kasalukuyang pamumuhay nang walang anumang karagdagang panghihimasok mula sa akin. Anong klaseng settlement? Nagdududa na tanong ni Marco Valdez. 275 milyon. Isang beses na bayad. Bilang kapalit, pipirma ka sa isang kasunduan na nangangako na hindi mo na ako kokontakin kailanman o ang aking anak. Ang silid ay ganap na tahimik. Tinitigan ako ni Daniel nang may pagkabigla. Ma, hindi ka siguro seryoso. Ngunit ako ay seryoso. Nag-alok lang ako ng 275 milyon upang permanenteng alisin ang mga toxic na tao sa aming buhay. At mula sa mga mukha nila, nagsisimula ng maintindihan ng lahat kung gaano ako kaseryoso sa pagprotekta sa kung ano ang mahalaga. 275 milyon, inulit ni Jasmine ng dahan-dahan na parang sinusubok ang mga salita. Upang hindi na makipag-ugnayan kay Daniel kailanman. Tama iyan. Si Marco Valdez ay nagkakalkula na. Nakikita ko iyon sa kanyang mga mata.
Ang 275 milyon ay mas malaki kaysa sa inaasahan ng kanyang client na manalo sa isang lawsuit, at dumarating ito ng walang panganib ng mga taon ng paglilitis. Ginang Reyes, iyan ay isang generous offer, ngunit tila ito ay idinisenyo upang sirain ang isang kasal, kaysa salutasin ang isang family conflict. Ginoong Valdez, sirang-sira na ang kasal na iyon. Nag-aalok lang ako na magbayad para sa isang malinis na paghihiwalay sa halip na isang magulo. Tumayo si Daniel. Ma, tigil. Kayong dalawa, tigil na. Tumingin siya sa paligid ng silid na may ekspresyon ng purong pagkadismaya. Baliw ito. Nakaupo tayo dito at nakikipagnegosasyon sa presyo ng aking kasal na parang isang business deal. At hindi ba iyan eksakto kung ano ang nangyari? Tanong ko ng mahina. Lumingon siya kay Jasmine, ang kanyang boses ay puno ng sakit na nakabasag ng aking puso. Jasmine, kailangan kong sagutin mo ang isang bagay ng matapat. Pinakasalan mo ba ako dahil mahal mo ako o dahil inakala mo na nagmula ako sa isang pamilya na may pera? Ang katahimikan ay tumagal ng halos isang buong minuto. Daniel, hindi iyan isang makatarungang tanong, sa wakas ay sabi niya. Ito lang ang tanong na mahalaga. Pinanood ko ang mukha ng aking anak habang naghihintay siya ng sagot na hindi kailanman dumating. Sa katahimikan na iyon, 15 taon ng maingat na mga pagpipilian, financial privacy, at tahimik na proteksyon ay lahat ay nag-crystallize sa isang sandali ng kalinawan. 275 milyon, inulit ko, tumitingin ang diretsyo kay Jasmine. Bilang karagdagan, aayusin ko para mapanatili ng iyong mga magulang ang kanilang bahay, at para mapanatili ng iyong ama ang kanyang consulting position sa Alcaraz Holdings. Pumirma ka sa mga papel at umalis ka sa aking pamilya. At kung tatanggi ako, ngumiti ako. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ito ay isang tunay na ngiti. Kung gayon, wala kang makukuha. Mawawala sa iyong mga magulang ang bahay, mawawala sa iyong ama ang kanyang kita, at gagastusin mo ang susunod na ilang taon na nakatali sa mga lawsuit na magkakahalaga sa iyo ng mas malaki kaysa sa maaari mong asahan na manalo. Si Marco Valdez ay bumubulong ng mabilis sa tainga ni Jasmine, walang duda na ipinapaliwanag ang kawalang katwiran ng pagtanggi. 275 milyon na cash sa kamay kumpara sa mga taon ng mamahaling paglilitis na may hindi tiyak na kinalabasan. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito, sabi ni Jasmine. Mayroon kang hanggang tanghali bukas. Pagkatapos niyan, mag-i-expire ang offer at haharapin mo ang buong kahihinatnan ng mga reklamo na inihain mo. Nang matapos ang meeting, nanatili si Daniel. Ma, binili mo ba talaga ang aking kalayaan mula sa aking asawa? Hindi, mahal. Ibinigay ko lang sa iyo ang impormasyon na kailangan mo upang makagawa ng sarili mong desisyon. Tahimik siya sa mahabang panahon. At kung kukunin niya ang pera, kung gayon malalaman mo eksakto kung sino siya, at maaari kang magpatuloy sa iyong buhay. At kung hindi niya kukunin, malalaman mo pa rin kung sino siya, at sisiguraduhin kong pagsisisihan niya kailanman ang pagtatangkang manipulahin ang ating pamilya. Tiningnan ako ni Daniel nang may mukhang pinaghalong pagkamangha at takot. Kailan ka naging ganito kalupit? Sineryoso ko ang kanyang tanong. Sa tingin ko, palagi na ako Daniel. Hindi lang ako nagkaroon ng dahilan para ipakita ito. Nang 11:47 kinabukasan ng umaga, tinawagan ni Marco Valdez si James Salvador upang tanggapin ang deal. Pagsapit ng 5:00, ang mga papel ay napirmahan at ang pera ay na-transfer. Kinuha ni Jasmine ang 275 milyon at naglaho sa aming buhay na para bang hindi siya kailanman umiral. Naghain si Daniel ng diborsyo kinabukasan ng linggo, sinisipi ang irreconcilable differences. Pagkalipas ng 6 na buwan, tumawag siya sa akin noong linggo ng hapon. Ma, may nakilala ako. Ang pangalan niya ay Sarah. Siya ay isang guro at wala siyang ideya na mayaman ka. Paano mo nalaman? Dahil lang sinabi ko sa kanya na ang nanay ko ay nakatira sa isang magandang apartment at nagmamaneho ng maaasahang kotse, sinabi niya na mukhang isang babae na may tamang prioridad. Ngumiti ako, nararamdaman ang isang bagay sa aking dibdib na sa wakas ay lumuwag pagkatapos ng lahat ng mga taon. Mukhang perpekto siya. Kailan ko siya makikilala? Sa susunod na linggo. Ngunit ma, kapag naghapunan tayo.
Maaari ka bang maging ang babae lang na nagturo sa akin na magtrabaho ng husto at itrato ng tama ang mga tao? Maaari mo bang iwanan ang makapangyarihang negosyante sa bahay? Tumawa ako, napagtanto na pagkatapos ng 15 taon ng pagtatago kung sino ako, sa wakas ay naintindihan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging invisible at pagiging private. Siyempre, mahal. Ngunit kung lumabas na iniimbestigahan niya ang ating pananalapi, off na ang deal. Deal, sabi niya, at narinig ko ang kanyang ngiti sa telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang hinaharap ay mukhang eksakto kung gaano kaliwanag ang palagi kong pinaplano na maging ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, natuklasan ko na ang pinakadakilang kayamanan na mayroon ako ay hindi ang aking mga pamumuhunan o ang aking mga nakatagong account. Ito ay ang pagkakataon na magsimulang muli upang magdesisyon kung paano ko gustong gugulin ang aking oras, ang aking lakas at ang aking pangalan. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa mga anino, natatakot na malaman ng mundo kung sino talaga ako. Ngayon naintindihan ko na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpili kung paano ko gustong maalala. Ang una kong desisyon ay simple. Ibinenta ko ang apartment kung saan ako gumugol ng huling 15 taon. Marami itong ghosts. Lumipat ako sa Santa Fe, isang lugar na palaging nakakaintriga sa akin sa kanyang sining at kasaysayan. Doon, walang nakakakilala sa akin bilang ang milyonaryo na biyuda o ang mahirap na biyenan. Ako lang si Emilia, isang babae na nasisiyahan sa paglalakad sa farmers market at nakikipag-usap sa mga lokal na artista. Nagsimula din ako ng isang maliit, tahimik na cultural foundation. Walang press release, walang gintong plaque na may pangalan ko. Tinawag ko itong pondo ni Tomas bilang parangal sa aking asawa. Sinusuportahan namin ang mga batang inhinyero mula sa Maynila at Cebu na nangangarap na ipapatent ang kanilang mga ideya, ngunit walang mapagkukunan. Ang makita ang mga bata mula sa simpleng pinagmulan na nagpapakita ng kanilang mga prototype sa mga internasyonal na fair ay nagbigay sa akin ng kasiyahan na hindi kailanman maibibigay ng stock dividend. Sa paglipas ng panahon, kumupas ang mga alinggaw tungkol sa aking kayamanan. Nakita ko ng mga tao sa Santa Fe bilang ang ginang na laging pumupunta sa 8 oras na misa na may asul na shawl, ang parehong isa na nananatili pagkatapos upang mamigay ng mga supot ng grocery sa mga pamilyang nangangailangan. Gusto ko ang simplisidad na iyon, ang piniling invisibility. Ang aking relasyon kay Daniel ay nagtagal upang gumaling, ngunit narating namin iyon. Mayroong mga awkward na hapunan at masakit na katahimikan, ngunit nang makilala ko si Sarah, ang kanyang bagong partner, alam kong sulit ang lahat. Niyakap ako ni Sarah na para bang matagal na niya akong kilala nang hindi nagtatanong tungkol sa mga balance sheet o kumpanya. Sinabi lang niya, ngayon nakikita ko kung saan nakuha ni Daniel ang kanyang paraan ng pakikinig ng walang paghusga. Noon ko naramdaman na ang ugnayan sa pagitan ng isang ina at anak, bagamat nasubok, ay muling matibay. Noong Pasko, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang aking mesa ay napuno ng tunay na tawanan. Walang mga champagne glass na nagtatago ng mga social comparison, tanging mga cookies, hot cocoa, at hindi magandang awit na karol. Nang gabing iyon, nagpuyat ako, nakatingin sa may ilaw na puno at naisip kung gaano sana kasaya si Tomas na makita ang aming pamilya na malaya sa mga maskara. Hindi ako magsisinungaling, mayroon pa ring mga sandali kung kailan pumapasok sa aking isip ang anino ni Jasmine. Alam ko na sa 275 milyon, makakahanap siya ng isa pang paraan upang muling imbento ang kanyang sarili, marahil sa ibang lungsod na may isa pang biktima. Ngunit hindi na iyon ang problema ko. Natutunan ko na hindi ko kayang iligtas ang lahat, at hindi ko kailangang dalhin ang mga taong nakikita lang ako bilang isang naglalakad na gift. Ngayon ang aking mga araw ay napuno ng mga simpleng gawain. Mga klase sa paggawa ng palayok, brunch kasama ang aking mga kapitbahay, at paminsan-minsang paglalakbay upang suportahan ang mga proyekto sa komunidad. Hindi ko kailangan ng mga bodyguard o armored car. Kailangan ko ng kapayapaan. At hindi mo mabibili iyon ng milyon-milyong piso. Ang nakakatawa ay, nang tumigil ako sa pagtatago kung sino ako, tumigil din ako sa pagkatakot. Hindi na ako natatakot na matuklasan ng isang tao ang aking kayamanan dahil naiintindihan ko na ang mga numero sa isang bank account ay hindi tumutukoy sa aking halaga. Ang tumutukoy sa akin ay kung paano ko ginagamit ang mga resource na iyon upang baguhin, kahit kaunti lang, ang buhay ng iba.
Ilang buwan na ang nakalipas, isang batang estudyante na tumanggap ng scholarship mula sa pondo ni Tomas ang lumapit sa akin nang mailuha sa kanyang mga mata. Ginang Emilia, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, naglo-load pa rin ako ng mga kahon sa isang warehouse. Ngayon nagtatapos na ako ng aking engineering degree. Ang taos-pusong pasasalamat na iyon ang tunay na katapusan ng lahat ng drama sa pamilya Alcaraz. Ngayon, lumingon ako at ngumiti. Ako ay invisible sa loob ng 15 taon, ngunit natutunan ko na ang invisibility ay maaaring maging isang diskarte, hindi isang sentensya. At natutunan ko rin na ang pinaka-eleganteng paghihiganti ay hindi ang pagsira sa taong nagtangkang ipahiya ka, kundi ang pag-unlad sa kanilang pagkawala. Kaya, narito ako sa aking 60, naninirahan sa isang bayan na amoy sariwang tinapay at buganilya, napapaligiran ng mga tao na sinusukat ako hindi sa aking pera, kundi sa aking presensya. Sa wakas ay naintindihan ko na ang buhay ay hindi humihingi sa akin na maging perpekto, kundi maging totoo. At kung sino man ang magpapakilala sa akin bilang kahihiyan ng pamilya muli, handa na ang aking sagot. Ang tunay na kahihiyan ay ang pag-aaksaya ng isang buhay sa pagsubok na mapabilib ang iba, gayong maaari mo itong gugulin sa pag-iwan ng marka na talagang mahalaga. Ang kwento na sinasabi namin ay fictional, ngunit inspirasyon ito ng mga tunay na kaganapan. Ang mga pangalan at lugar ay binago upang protektahan ang mga pagkakakilanlan ng mga sangkot. Hindi namin ito sinasabi upang humusga, kundi sa pag-asa na may makikinig at titigil upang mag-isip kung gaano karaming ina ang nagdurusa sa katahimikan sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Talagang kuryoso ako. Kung ikaw ay nasa aking lugar, ano ang ginawa mo? Pipiliin mo ba ang katahimikan upang mapanatili ang kapayapaan o maglalakas loob kang harapin ang lahat upang mabawi ang iyong boses? Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo dahil ang bawat kwento ay isang kandila na maaaring magbigay liwanag sa daan para sa iba. Pagpalain nawa ng Diyos palagi at matibay akong naniniwala na ang tapang ay humahantong sa atin sa mas magagandang araw. Samantala, sa end screen, iniiwan ko sa iyo ang 2 sa pinakamamahal na kwento ng channel. Ipinapangako ko na magugulat ka. Salamat sa pananatili hanggang sa huli.